Sa bawat sulok ng mundo, may mga pagkaing hindi lang basta kinakain, kundi simbolo ng yaman, kultura, at kapangyarihan. May mga pagkain na ang presyo ay katumbas ng isang bahay, at may ilan naman na mas mahal pa kaysa sa isang luxury car. Ngayong araw, aalamin natin ang 10 pinakamahal na pagkain sa mundo at ang nakakagulat na dahilan kung bakit umaabot sa milyon ang halaga ng ilan sa mga ito. Number 10. Gold Leaf Food o 24K Edible Gold. Sa unang tingin, parang decoration lang. Pero sa mga luxury restaurant, ang 24K Edible Gold ay literal na kinakain. Ang Gold Leaf Food o 24K Edible Gold ay isang uri ng purong ginto na espesyal na pinroseso upang maging ligtas kainin. Ginagawa ito sa anyong sobrang nipis na dahon, flakes, o pulbos, at ginagamit bilang palamuti sa iba't ibang uri ng pagkain at inumin tulad ng cake, tsokolate, steak, sushi, at mga mamahaling inumin gaya ng champagne at cocktails. Wala itong lasa, amoy, o nutrisyon, kaya hindi ito kinakain para sa sustansya kundi para sa visual appeal at luxury experience. Kapag nakain ito, ang edible gold ay hindi natutunaw at hindi na-absorb ng katawan, kaya ligtas ito at natural lamang na ilalabas ng digestive system. Ang presyo nito ay nasa higit $100 kada gramo. Number 9. Fugu Fish. Ang fugu fish ay isang uri ng isdang puffer fish na matatagpuan sa Japan at kilala bilang isa sa pinakadelikadong ngunit pinakakilalang pagkain sa mundo. May taglay itong napakalakas na lason na tinatawag na tetrodotoxin, na mas delikado pa kaysa sa cyanide. Kahit kaunting maling hiwa lang ay maaaring maging nakamamatay. Sa kabila ng panganib, itinuturing ang fugu bilang luxury food, simbolo ng tapang at prestihiyo. Bahagi ng tradisyonal na Japanese cuisine. Maraming kumakain ito para sa kakaibang karanasan, hindi lang sa lasa. Mahal ito dahil mataas ang risk, kailangan ng chef training na umaabot ng 2 hanggang 3 taon at strictly regulated ng Japanese government. Ang presyo nito ay nasa $200 hanggang $500 bawat serving. Number 8. Moose Cheese. Mahal ang moose cheese dahil ito ay isa sa pinakabihira at pinakalimitadong uri ng keso sa buong mundo. Ang pangunahing dahilan nito ay ang kakulangan at hirap makuha ang gatas ng moose. Hindi tulad ng baka, kambing, o tupa, ang moose ay hindi madaling paamuhin at natural na mailap. Iilan lamang sa buong mundo ang may kakayahang mag-alaga at maggatas ng moose, at kadalasan ay isang maliit na farm lamang ang aktwal na gumagawa ng moose cheese, partikular sa Sweden. 3 babaeng moose lang sa mundo ang ginagatasan, 2 beses lang sa isang araw. Ang lasa ng moose cheese ay banayad at creamy, medyo matamis kumpara sa cow cheese, mas malambot at mas rich ang texture, walang matapang na amoy. Masarap ito kainin ng plain o may tinapay at kaunting honey, dahil mas nangingibabaw ang natural na gatas at hindi ang alat. Ang presyo nito ay nagkakahalaga ng $1,000 per kilo. Number 7. Ayam Cemani o Black Chicken. Ang Ayam Cemani ay isang napakabihira at kakaibang lahi ng manok mula sa Indonesia na kilala bilang Black Chicken, dahil halos lahat sa katawan nito ay itim. Naging sikat ito dahil sa kakaibang hitsura, genetic rarity, at cultural significance. Isa ito sa pinaka-exotic na poultry sa mundo, kaya mataas ang halaga nito. Ito ay espesyal at mahal dahil sobrang bihira at limitadong supply, may kultural at espiritual na halaga sa Indonesia, itinuturing na simbol ng swerte at proteksyon at exotic at premium sa international market. Ang lasa nito ay mas lean kaysa karaniwang manok, medyo mas malasa at mas firm ang karne at hindi naman kakaiba ang lasa, ang itsura lang ang nakakagulat dahil purong itim. Ang presyo nito ay nasa $2,000 hanggang $2,500 bawat manok. Number 6. Saffron. Ang saffron ay isang napakamahal at bihirang pampalasa na nagmumula sa bulaklak na Crocus sativus. Kilala ito bilang gintong pampalasa, dahil sa mataas na presyo at matingkad na kulay nito. Ang saffron ay galing sa stigmas o hibla ng bulaklak ng crocus, 3 hibla lang ang makukuha sa bawat bulaklak. Kinukolekta ito mano-mano, kaya't napakahirap at matagal gawin. Napakamahal ito dahil kailangan ng humigit kumulang 150,000 hanggang 200,000 na bulaklak para makagawa ng 1 kilo ng saffron.
Walang makina na kayang mag-ani nito at mababa ang ani pero mataas ang demand sa buong mundo. Ginagamit ang saffron sa pagkain tulad ng paella, biryani, risotto, at desserts. Sa inumin tulad ng tsaa at gatas, at sa traditional medicine at cosmetics sa ilang kultura. Pinakamalaking producer nito ang Iran ngunit mayroon din sa India, Spain, at Afghanistan. Ang presyo nito ay nasa $3,000 hanggang $5,000 per kilo. Number 5. Matsutake Mushroom. Ang matsutake mushroom ay isang wild, bihira, at napakamahal na kabute na hindi pwedeng i-mass produce. Pinahahalagahan ito hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil sa natatanging aroma, limitadong supply, at tradisyong Hapon. Ang amoy at lasa nito ay may matapang, spicy at woody aroma, may halong amoy ng cinnamon at pine, firm at chewy ang texture at mas banayad ang lasa kaysa sa amoy. Ginagamit ito sa traditional Japanese dishes, matsutake gohan o kanin clear soups at grilled dishes. Madalas niluluto ng simple para lumabas ang aroma. Ang presyo nito ay umaabot sa hanggang $2,000 per kilo. Number 4. Kobe Beef. Ang Kobe beef ay isang napakamahal at world-famous na uri ng baka mula sa Japan, kilala dahil sa sobrang lambot, rich na lasa, at napakagandang marbling o taba sa karne. Ang Kobe beef ay galing sa Tajima strain ng Wagyu cattle na ipinanganak, pinalaki, at kinatay lamang sa Hyogo Prefecture sa Kobe area sa Japan. Dumaan ito sa mahigpit na quality standards ng Japanese government, at hindi lahat ng Wagyu ay Kobe beef dahil mas mataas ang pamantayan ng Kobe. Espesyal ito dahil sa napakapinong marbling na halos matuno sa bibig, mas juicy at buttery kumpara sa ordinaryong baka at natural ang taba at hindi nakakaumay. Isa ito sa pinakamahal at pinakaprestihiyosong karne sa mundo, at simbolo ng excellence sa Japanese cuisine. Ang presyo nito ay nasa $300 hanggang $600 per kilo. Number 3. White Truffle. Ang white truffle ay isa sa pinakamahal at pinaka-rare na kabute o mushroom sa mundo, madalas tawagin na Diamond of the Kitchen. Mahal ang white truffle dahil sobrang bihira, hindi madaling e-farm, seasonal lang, at manu-manong hinahanap gamit ang trained dogs na naguhukay ng halos 10 cm hanggang 30 cm ang lalim. Mabilis din itong masira at mataas ang demand ng luxury restaurants dahil sa napakalakas na aroma at unique na lasa. Karaniwan itong nilalagay sa mga pasta, risotto, scrambled eggs, steak at butter o olive oil. Konting hiwa lang nito sapat na para lumabas ang lasa at amoy. Ang presyo nito ay halos nasa $4,000 hanggang $10,000 per kilo. Number 2. Almost Caviar. Ang almost caviar ay ang pinakamahal at pinakabihirang caviar sa buong mundo. Itinuturing itong ultimate luxury food. Ang almost ay salitang Persian na ibig sabihin ay diamante. Ito ay galing sa rare albino beluga sturgeon na matatagpuan sa Caspian Sea. Ang itsura at lasa ay gintong kulay o light amber, may mas pino ang butil kaysa ordinaryong caviar. Malinis, creamy, at banayad na lasa. Walang matapang na fishy taste. Napakamahal ng almost caviar dahil nagmula ito sa albino beluga sturgeon na napakadalang, kung saan umaabot ng 60 hanggang 100 na taon bago makaproduce ng caviar, at limitado at mahigpit ang pangingisda. Ang presyo nito ay umaabot sa $25,000 per kilo o mahigit 1.2 million pesos. Number 1. Bluefin Tuna. Ang bluefin tuna ay isang napakamahal at highly prized na uri ng isda na itinuturing na hari ng tuna, lalo na sa Japanese cuisine. Ang bluefin tuna ay isang malaking tuna na kilala sa malalim na pulang karne, mataas na taba o fatty meat lalo na sa toro part, at sobrang bilis lumangoy at napakalakas. Ginagamit ito sa high-end sushi at sashimi, omakase restaurants, at tuna auctions sa Japan na minsan milyon ang presyo ng isang isda. Espesyal ito at mahal dahil sa sobrang sarap at melt in your mouth ang taba, pinakahinahanap sa sushi at sashimi. At limitado ang huli dahil sa overfishing at mahigpit na kota. Ang presyo nito ay nagkakahalaga sa isang record auction na umabot sa mahigit $3 million. At yan ang 10 pinakamahal na pagkain sa mundo. Sa dulo, ang mga pagkain ito ay patunay na ang pagkain ay hindi lang tungkol sa busog, kundi sa kwento, kultura, at kayamanan. Kung ikaw ang tatanungin, alin dito ang susubukan mo kahit minsan lang sa buhay?